Ngayong panahon ng tagbagyo, kailangan nating magsigurado. So dito sa video na 'to, ishi-share ko lang papaano ko ginawa itong solar charge controller na makakatulong sa panahon ng bagyo kung saan walang kuryente sa mga probinsya. Okay, dito ay, ito yung charge controller, may baterya at mayroong solar panel. So dito, ishi-share ko kung paano ko ginawa itong, sirkito na ito from drawing 'no, drinowing natin hanggang pag-etching. Ibig sabihin yung pag-etching, pagtunaw nitong tanso na ito, kung pansinin niyo ay, ang natira na lang ay tanso. Dati kasing ganito po ito 'no, 'yan puro tanso. Ngayon, drinowing natin, tapos saka natin inetch 'no, tinunaw natin yung, mga ibang tanso para magkaroon tayo ng sirkito. Okay, sundan po yung aking video paano ko ginawa itong sirkito na ito na solar charge controller na pwedeng magamit na pan-charge ng battery gamit ang solar panel, at pwede din tayong magkabit ng buck converter na pwedeng mag-charge sa ating mga cellphone. At maliban doon, pwede rin tayong gumamit ng ilaw na 12 volts na pwedeng gagamitin kapag gabi o madilim na, kapag brown out. Tara, samahan nyo ako. So dito ay drawing po muna natin yung diagram, ano po. Bago natin ilagay or iguhit sa PCB, no, ay kailangan muna nating i-drawing para maeksakto natin yung paglalagyan natin ng mga butas kung saan doon natin ihinang yung pyesa. At saka po yung dinodrawing natin na yan, ay yan po yung maiiwan kapag inetch po natin. Ibig sabihin, inetch, ang etching ay tutunawin po natin yung tanso doon sa board. So dito, inumpisa na nating iguhit, no, gamit natin yung pentel pen. Ito po yung permanent marker, ano po. Huwag tayo pong gumamit ng pang whiteboard kasi po mabubura. So dito, ang ginawa natin ay iginuhit ayon dun sa drawing natin, ano po. Iginuhit natin, at yan pong mark na yan, yung i-drawing natin yan, yan po yung maiiwan kapag tinunaw na natin yung PC board. Tutunawin kasi natin yung tanso. At yung natatakpan ng pentel pen, yan po yung maiiwan kung saan yan po tayo magbubutas. Yan na rin po yung connection ng mga piyesa. Dito malapit na nating matapos yung pagdo-drawing, ano, or pagma-mark ng print ng board, no, ng PCB board. At kinakapalan lang natin ng konti, no, yung ink para hindi ho mabura, no, kasi pag ni-inets po natin yan ng matagal ay pwedeng matunaw yung malabnaw ang guhit, ano po. Ayan, kaya dinadagdagan natin, kinakapalan natin ng ink yung drawing po natin. So ayan po, malapit na nating matapos yung pagdodrawing sa PCB, at iyan ay ating tutunawin na gamit ang pinaghalong muriatic acid at saka agua oxinada. Okay, so ito na po yung nabuo natin na drawing sa PCB. So ngayon tutunawin po natin yung tanso. So dito meron tayong plastic tab, meron tayong muriatic acid, at susukatan po natin, ano. Ang mixture natin ay isang scoop o yung takip ng muriatic acid, no, susukatin lang natin, ano. At meron din naman tayong hydrogen peroxide or yung tinatawag nating agua oxinada. So kung anong sukat ng muriatic acid, o kinamay-kamay na lang natin, sukat ng muriatic acid ay ganun ding sukat ng agua oxinada o yung tinatawag nating hydrogen peroxide. So pagsamahin lamang po, ano. At kung mapapansin nyo,
kailangan pong gamitin natin ay plastic. Ano po, kaya plastic tub yung ginamit natin. Huwag po tayong gumamit ng bakal kasi ito po ay kakalawangin. Ngayon po, no, ilulubog na natin yung ating drawing, ano, yung PCB na may drawing, no, gamit ang pentel pen. So, mabilis lamang po yan ang pagtunaw doon sa tanso kung pansinin nyo. So, hindi tayo gumamit ng yung nabibiling ferric chloride kasi masangsang ang amoy. Kaya ang ginamit lang ho natin ay ang agaw oxygenada at saka muriatic acid. Yan yung pangtunaw natin ng tanso. Ayan, tingnan nyo, nagbabago na ang kulay ng halong pinaghalo nating muriatic acid at saka ng agwa oxygenada. Kasi po yun yung natutunaw na po na tanso na nakakapit doon sa PCB. So, ito, dahan-dahanin lang yan at hanggang makita natin ito, tulad nito, wala na po yung tanso. So, in a few minutes lang, 1 minute, natunaw kaagad yung tanso. Kaya ito, gagawin natin yan ay iahon na natin yung PCB na inilublob natin sa solution ng agwa oxygenada at saka ng muriatic acid. So dito po inumpisa na nating butasan gamit natin yung electric drill na maliliit. So gamit natin yan ay 1mm, no, yung drill bit. So siya nga pala, hindi ko ipinakita na yung paghugas ko ng PCB natin, ano. Ang ginawa lang naman natin is inano lang natin ng tubig, hinugasan ng tubig, saka sinaskat yung ink, ano, gamit lamang po ang tissue. So ito po ay binubutas na natin yung kung saan natin ihihinang yung mga pyesa, no. Pansinin nyo, no, medyo maliit yung butas kasi natin ay dahil nga po ay 1mm lang yung ginamit natin na yung drill bit. Nga pala, bago po tayo mag-drill ng PCB ay magsuot muna tayo ng face mask kasi po yung dust niyan po ay pino at pwedeng pumasok sa baga natin. At alam naman natin na ang PCB ay hazardous din sa ating lungs. Pyesa. So ito, So hinilang na rin yung na natin yung ibang pyesa gaya ibang, ng resistor. So resistor, nahihinang tulad natin nito. pati So, ito yung yung ating diode, dalawang jumper kung and makikita nyo yung of course, pula yung at jumper kasama natin. na rin yung So meron tayong jumper. diode. So ang hindi pa lang natin nahihinang na dyan ay yung hihinang lang natin. isang MOSFET at Okay. saka isang transistor. Okay, so ayan, kaya kailangan natin talagang magsuot ng face mask kasi yung fumes din ng LED ay hazardous din yan sa ating baga. So yun, titingnan lang natin doon sa pinaghinangan natin, baka merong nag-short na pwedeng ikakasira ng ating circuit. So after natin maihinang po lahat, so pinuputulan natin yung mahabang paa kagaya ng mga transistor and nire-refill natin yung hindi gaano kumapit. So kapag bago natin i-test, kailangan nating secure or i-double check yung mga hinang natin, baka may cold solder. So bawasan lang natin yung mga mahaba yung natitira, no, kagaya ng paa ng transistor at resistor. Yan. So dito buo na yung ating So ito na po, ano, ito pong line circuito dito, o yung ito yung papunta PCB, ng, may pyesa na rin at ang solar. gagawin natin Ito dyan po. ay itetest na lang natin. So Dito parte ito, na yan, sa load, yung sa unang-unang left side na ito naman dalawa sa ay baterya. sa solar, Okay? yung dalawa sa gitna ay yung sa load o Positive, yung sa ilaw at yung dulo yun po negative, yung positive, negative, baterya. positive, negative. So tapos na po yung ating ginawang PCB, no? May kasama na ring pyesa. Ngayon po ay itetest na po natin. So lalagyan na natin ng load kasama ng supply o yung 12 volts at pati na rin yung sa supply ng solar panel. Ito na yung ginawa natin kanina na PCB board, no? Ito po yung solar street light. So nakompleto na natin and nagtetest na po tayo. At kung makikita nyo ay ito. So meron tayong relay na 12 volts. So ginawa natin ay ito muna yung ginawa nating load, no? Ito load. So
ito dapat ang supply sa solar, no? Yung galing sa solar panel. Okay, ito naman po yung baterya. So ito yung tinetest natin kung ilang oras, no, aabutin itong battery. So nakapag-test na tayo ng 3 hours. So meron pa rin tayong 12.16, ano?